Good morning mga pa-Jaffers. Welcome back to our channel. Um, so mahaba yung pahinga natin today, no? Kasi kagabi sobrang pagod ko talaga. So 11 o'clock tulog na ako. Ang oras ngayon 9:30 in the morning. So big breakfast tayo. Ayan, papakita ko lang ang aking breakfast. So ayan, meron tayong sausage, soup, egg, champorado. Actually, itong champorado parang ayoko nang kainin eh. Kasi meron akong Coco Crunch. So ayan po ang magiging breakfast natin. Then afterwards, prepare tayo sa game. 3:30 in the afternoon yung laro. So, patas ko kumain. Prepare tayo medyo mahaba-haba kasi momentum tayo 3 straight wins. Pagka nag 4 straight, maganda po ang chances natin sa tournament. So ayan, abangan nyo po yung game ko sa round number 5. Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, patuloy tayo sa ating coverage sa Indonesia IM Tournament round number 5 at ang aaralin nating laro ay yung laban ko against FIDE Master Hafiz Arif Abdul. So ito pong si FM Abdul nung nakaraang taon, no, 2023, siya po ay pumunta ng Pilipinas and chinampion niya yung international tournament ni Manny Pacquiao. Ayan, so yung Manny Pacquiao Cup po, siya po yung nag-champion doon. So alam ko itong si FM Abdul, meron po talagang tira ito. Talagang malakas ang nito eh. Ang buladas nito. So iniingatan ko po. Kaya nag-prepare ako ng mahabang linya. So punta tayo sa ating laro. Ako po dito yung white and black si FM Abdul. So nag-start with knight f3, d5, g3, g6. So yan po yung nilaro niya nung previous round. So dito nag d4 ako. Ayan. So medyo iniba ko kasi doon nag-fianchetto yung white eh. So dito pagka knight f6, bishop g2, bishop g7, castling, c4, c6, and ang tinira ko is queen b3. So ang main line po dito is queen b6, knight c3, rook d8. Pero hindi po yan yung nangyari sa laro, no? So yung preparasyon ko dito, titira ko na lang next time. Kasi ang ginawa niya is a5. And buti na lang itong a5 na naaral ko ng konti. So ang tira dito is capture. So pumasok po tayo sa main line, queen d1, cd5, knight c3, and then pagka knight e4, knight d2, capture, queen a5. So ito po, linya pa rin. And then pagka bishop a3, dito natapos yung linya ko. Kasi ang tira po dito ni Li Chao versus Ding Liren. So si Ding Liren kumain. Ayan yung preparasyon ko eh. Inaral ko yung laro ni Ding Liren. So parang ganyan po sana yung papasukin. No, kaso nag knight c6 siya. So ito na yung unang bagong tira. And alam ko, around equality, baka meron akong very slight advantage. So dito nag rook c1, rook d8, e3, with the idea of c4, pero ang ginawa niya, nag e5. So naging sabayan po yung laro. Iniisip ko kung magkukunat lang ako with queen c2, actually pwede rin yan. And then pagka bishop f5, baka mag-queen b2 ako. Although sabi ko, parang masyadong makunat yung style dito. So ang ginawa ko, nag c4 para sa bayan. And ang ganda po ng calculation ko dito actually. So pagka-capture, sa bayan ang magiging laban. And then pagka d takes e3, knight c4. Ito alam ko hindi niya po nakita kasi napaisip siya ng mahaba dito, no? So halimbawa kung capture ka with pawn takes f2, kakapturing ko, atakado ang queen, pagkaiwas ng queen, merong queen f3, tapos sa pull ang f7. So double attack siya dyan, hindi niya madidepensahan parehas, babaksak po yung f7. So dito, ang ginawa niya,
nag-queen b5 na lang siya. And then pag queen b5, alam ko lumalamang na ako ng konti. Ayan. So nag-knight takes e3, knight d4, rook e1, bishop d7, and ito po yung magandang mga moves na binitawan ko no? So rook b1, queen a6, bishop b2. So atake dun sa knight sa d4. Actually, inaccurate daw kasi may mas maganda pala with bishop e7. Yan. So pagka bishop e7, halimbawa mag rook c8, d6, ito ang hindi ko napansin. Ang lakas pala ng d6, open yung bishop, tapos merong knight d5 na papasok. Yan Yung move na d6 talagang yan, hindi ko alam ba't hindi ko po na-consider yung d6. So nag-bishop b2 ako, pero okay pa rin kasi lamang pa rin Queen a7, bishop a1, with the idea of rook b4, aatakihin yung knight. So mapipila-pilahan ko yung mga weak pawns. Ayan, so dito ng queen c5, rook c1, queen a7, and of course ako ayoko po ng tabla. Kung makikita nyo, malaki na po yung lamang natin. Kung nakita ko yung key move na d6, hindi ko talaga makita yung d6. Very, very sad. Kasi iniisip ko na itong rook c4 para atake dun sa knight. Pagka-atras, pwede kong kain, hindi ko nakita itong d6. Patay na pala siya dyan pagka d6. Kasi merong idea na queen, a1 check, and then knight d5. Yung d6 move talaga na yon ang malalim na hindi ko na-consider Kasi pagka bishop e6, knight d5, capture, and then rook c7, papasok na yung dalawang rook ko sa 7th rank, tapos may mga queen a1 ideas pa ako. So dito, sobrang laki na po ng lamang, plus 3 na po. Ayan. So ibalik po natin. Unfortunately, hindi ko talaga nakita yung d6. Nag-rook b1 ako, binalik ko. Bumalik siya ng queen c5. Queen d2. And ngayon, nag-b5 siya. So ito na po yung key position ng ating laro kung saan meron akong lamang na 20 to 25 minutes ang lamang ko. Actually, last 2 minutes na lang siya dito sa position na to. And dalawa ang kino-consider kong tira. With the rook c1 para atake sa queen. Pagka-atras, saka ako magro-rook b4. Pag-atras nito, may kain, capture, and then check. May fork doon sa likod. May fork dito, makakain ko yung b5, 1 pawn up. Ayan. Yan yung isang linya. Kaso ang naitira ko pa yung isang linya, yung rook b4 kagad. So ganun din yung nakikita ko, aatras siya, kakain, ganun din Sabi ko, parehas lang naman. As long as 1 pawn up tayo, maganda lang may tempo yung queen. Yan, sabi ko, may tempo yung queen. Baka may chance manalo, no? Ang kaso mo, mali yung rook b4 kasi may knight e2 check. Yun ang hindi ko nakita, yung knight e2. So pagka king f1, take note, hindi ko pwede kainin ng queen, bitin yung rook. Hindi ko pwede kainin ng rook, bitin yung bishop. So hindi ko pwedeng kainin. So king f1, knight c3, a3, rook ac8, and then ito na yung second blunder. So back-to-back blunders tayo. Nag-rook c1 ako. Actually, okay pa naman yung position. Bishop b2. Of course, nawala yung lamang, pero equal lang. Ang next move, rook c1, mapapaalis natin to. Equal lang sana yung posisyon. Ayan, kaso mo, na siguro na blunder kasi ng isa, nawala ko sa sa focus. Siguro, kailangan huminga muna malalim pagka na blunder. Yun ang isang kasi back-to-back blunders yung ginawa natin. Pagka rook c1, talo kagad with knight e4. Hindi ko nakita. So pag kumapture yung queen, capture dito with check, baksak ang rook natin. Ayan. Baksak ang rook, talo kagad.
So, ang nangyari, na-force mag-queen c2, capture, knight g3, saktong-sakting knight g3 with check, capture, bishop takes a1, ang ending, 1 pawn down tayo, nakuha niya pa yung bishop pair, tapos andali na pong atakihin nung a3 pawn. So dito alam ko, tagilid na, patalo na po. So bishop e4, bishop e5, dito, nilaban pa natin, kaso malakas na masyado yung dalawang bishop. So walang nagawa yung mga pyesa natin hanggang naubos na yung mga pawn. Ayan. So dito alam ko 2 pawns down na, bishop pair pa, talo na po talaga ito. Pero nilabang ko lang, baka sakali, pero walang nangyari doon sa baka sakali natin. Ayan. So ang round number 5, napitpit na po kasi masyado na madali. Bishop pair, 2 pawns down, hindi na po kayang depensahan. Ayan. So dito, pagka rook f2, resign tayo sa round number 5. Unfortunate ang nangyari kasi lamang na tayo na malaki. Hindi ko lang makita yung d6. Tapos, kung ibabalik natin, ititira ko na talaga yung rook ec1 kasi ganun din naman, parehas lang din. Kasi may ganun, pagka-atras ng queen, saka ko papaalisin. Ngayon, walang knight b2. Kaso, yan na po ang nangyari. So, wala tayong magagawa. Bawi tayo bukas. So, abangan nyo po yung game number 6. And ayan po ang round number 5 game natin. Good evening mga pa-Jaffers. Medyo malungkot tayo ngayon. Lamang na ako Talo pa. Grabe naman. Pero ganun talaga. Wala tayong magawa dyan. Bawi na lang tayo next round. Ayan, sa mahaba pa naman, 6 rounds to go. Bukas ang kalaban ko yung leading. 4.5 out of 5 yung score ng kalaban ko. So, best effort lang tayo ulit. Ako, 3.5 out of 5. Tied for second. Ayan, so abangan nyo po yung round number 6. Pero bago tayo magtapos, pakita ko lang yung dinner ko ulit. Sa dinner natin, chicken at saka itong beef soup. Ayan, so konti lang yung kakainin natin. Pero depende pa yan pagka mag second round. So, ayan po, abangan nyo po yung next game natin. Hopefully, makabawi tayo bukas. Medyo malungkot tayo ngayon, pero mahaba pa naman yung tournament. So, yan, dyan po tayo magtatapos. And this is International Master Jem Garcia. See you again next video.